Bago ang lahat, after mag-champion ni Jalen Brunson ngayong taon, kasama na rin si Kristaps Porzingis noong 2025, sayang di umano na hindi tinuloy ng Dallas yung trio ni Luka, Kristaps at Brunson. Na mukhang napapag-iwanan na itong si Luka. Sina Harden, Westbrook, Butler, DeRozan, Dame, hindi sila napag-iwanan nalipasan na lang talaga ng taon. Talagang mautak lang si Kevin Durant. If you can beat them, join them. Si Luka naman, part pa rin ng mga young player na nasa prime na. Going 28 years old na si Luka next season. 2 taon na natitira sa kanyang championship window. Dahil after ng 2 years, makukuha niya yung another max contract na kapag pumatak dyan sa timeline na to, hirap na ang isang team na makabuo ng isang contender na lineup. Lalo pa kung mabibigyan si Austin Reeves ng isang max contract pa. Kapag si Reeves nakakuha ng max contract, papalitan lang niya yung posisyon ni LeBron na merong malaking kinain sa salary cap. Kaya malamang kausapin ng LA na magpababa. At isa pa doon, kung mariretain pa rin or mag-i-stay si LeBron sa Lakers, hindi naman kasi problema si LeBron at yung laro niya. Ang problema kasi doon, yung contract na kinakain sa cap space. Sa malamang merong magsasabing paano napag-iwanan si Luka ay naging 6-time All-Star, 6-time All-NBA First Team, 2-time NBA Scoring Champion. Halos ganito ang naging karir ni Tracy McGrady na naging 7-time All-Star, 7-time All-NBA Team at 2-time NBA Scoring Champion. Walang championship, walang MVP awards. After din ng finals appearance ni Luka ng 2024, imbes na maging contender ang team niya sa conference finals or kaya sa finals, isang first round exit tapos sinundan ng second round exit. Sweep pa yung isa. Siguro naman next year, conference na makakaabot kasi step by step si Luka. Saktong 2 taon. Si Luka, hindi pa nanalo ng awards. Ngayon, pumasok pa si Victor Wembanyama sa discussion. Mas nauna pang nanalo ng awards sa kanya. Pareho sila nakapasok ng finals kaso mas bata si Wemby kumpara kay Luka. Mas structure pa ang lineup ng San Antonio at ni Wemby kumpara kay Luka ngayon. Si Anthony Edwards naman meron pang 3 to 4 years, mas bata siya kay Luka. May ample time pa siya na makagawa ng desisyon. Naging 4-time All-Star, 2-time All-NBA at kahit papano nanalo ng All-Star MVP. Katulad din ni Wemby, mas structure ang lineup ng Minnesota. Tinatarget din ni Edwards ang manalo ng championship. Pero mukhang kailangan niyang lumipat ng conference or kaya team. Pero lamang din si Edwards kay Luka sa paramihan ng panganay. Pero kumpara kay Luka, mas ultimate na napag-iwanan si Joel Embiid. Dahil kahit nanalo siya ng MVP ng 2023, naging 7-time All-Star, 5-time All-NBA Team, 3-time All-NBA Defensive Team at 2-time Scoring Champion, siya lang ang MVP sa ngayon na hindi pa nakakapasok ni Conference Finals man lang. Mas mababa pa si Embiid kumpara sa mga MVP na hindi nag-champion. 32 years old na siya ngayon, going 33 next season at injury prone na si Embiid sa kanyang part ng karir. Kung makapasok man siya ng Conference Finals, magiging malaking accomplishment sa kanya yun. Dahil naging kakampi niya na si Embiid, James Harden, ngayon Paul George, wala pa rin. Ang last resort na lang siguro ni Embiid kung makakalipat siya ng isang contender na team at magpapababa siya ng contract. Ito ay kung iba-buyout siya ng Philadelphia. Sa next 2 years, kakaharapin pa ni Luka yung team gaya ng San Antonio at Thunder. Ang Minnesota, andun pa si Anthony Edwards, andun pa rin ang Nuggets. Ang Sun, kulang lang ng isang player para maging contender din. Saka hindi naman kasalanan ni Luka na malipat ng team, inilipat siya. Based naman sa mga write-ups, mahirap kasing bumuo ng lineup kay Luka, pero nagawa dati sa Dallas. Na ang reason, mukhang magkakatotoo pa yung sinabi ni Nico Harrison, magiging injury prone si Luka kaya inunahan na nila sa trade. Kaso talo talaga sila sa package dun. Hindi kasi nakapaglaro si Luka ngayong playoffs kahit pa nakapasok ng second round yung LA. Yung chemistry naman sa team hindi problema. Dito kay Luka, daging halos magshota nga silang dalawa ni Reeves para lang maging komportable si Ayton. Kaya di umano mahirap makabuo ng lineup kay Luka dahil heliocentric ang style niya. Siya yung main scorer na kailangan ng elite 3-and-D player plus isang stretch big man para sa spacing at makover din yung defensive liability ni Luka. Nagawa yun sa Dallas. Sinubukang gawin ng Lakers
Kaso nga lang, ginigipit sila ng ibang teams kapag meron silang trip na player na nandun sa team na hindi sila trip. Dahil merong mga teams or merong mga executive sa ibang teams ang hindi gusto si Rob Pelinka. Lalo na nung naging agent pa siya ni Kobe na pinipiga niya sa last dollar yung mga front office. Kaya maraming galit na executive kay Pelinka ngayon. Hindi naman sikreto yun eh. Meron na kasi mga executive na nagsabi nun ang dahilan kaya ayaw nila makipag-trade sa LA. Ang isa pa doon yung sinasabi nilang Lakers tax. Dati kasi may pagkakuripot ang Lakers dahil ayaw nila magbayad ng tax kaya nagtitipid sila sa mga buyout player after ng trade deadline. Na ngayon naman kahit merong bigating team owner, magkukuripot pa rin sila sa ayaw or gusto nila dahil sa pinatupad na rule ni CJ McCollum dati na ang isang team kapag lumagpas ng first and second tax apron, merong penalty, malilimit sila sa pag-sign ng player. Tulad na nangyari sa Phoenix Suns sa tenure ni KD, Bill at Booker at yung posible mangyari naman sa Denver Nuggets ngayon, ganun din sa Knicks at isa pa, yung OKC Thunder. Pero yung OKC pala marami silang draft picks eh. Kung gugustuhin lang na may-ari na magbayad sila ng tax, takot din ng ibang team sa backlash na makukuha nila kapag nakipag-trade sa Lakers tulad na nangyari sa Dallas. Bargain na bargain yung binigay nila kay Luka. Yung Lakers tax kasi nakaka-apekto yun sa Lakers. Kung sa free agency, para makuha nila yung isang player at hindi sila lumagpas sa tax, pababaan nila yung kontrata. Yung mga napupunta sa Lakers mula free agency, halos mga napagpilian na. Si Marcus Smart nga, papatak pa sa ganong status eh. Pero nabuhay yung karir niya sa Lakers. Mismong si Luka rin kasi ang nag-recruit. Yung kay DeAndre Ayton, mukhang no choice na talaga sila nun eh, kundi kunin siya eh, dahil walang sentro ang makuha ang LA nun. Kung makikipag-trade naman ang Lakers, meron tax din yun. For example, kung ang Pacers or Jazz makikipag-trade sa Bucks or Miami ng isang role player, pwedeng humingi ang Jazz or Pacers ng isang first rounder or dalawang second rounder para sa isang high quality role player. Pero kung ang Pacers or Jazz makikipag-trade sa Lakers, hihingi sila ng dalawang first rounder or kaya 3 or 4 na second rounder tulad ng ginagawa ng Jazz. Tinataasan nila yung value kapag kausap nila yung Lakers. Yun ang isa sa tinatawag nilang Laker tax. Yung isa pa doon, yung kay Coach Greg, na dapat si Kawhi pupunta ng Lakers via trade. Pero ang sabi ni Coach Greg, hindi siya makikipag-trade sa karibal niyang team. Ito nga yung Lakers. Naglagay pa siya ng policy dati sa San Antonio na hindi makikipag-trade sa Lakers para sa kanilang star player. Siya din yung isa sa pumigil sa Anthony Davis trade na sinabihan niya yung Pelicans na wag gawing ibigay si AD sa LA. Natuloy din naman yung trade dito kay Anthony Davis sa Lakers pero grabe yung binigay ng Lakers sa mga draft picks at players. Inabot din ng ilang taon bago nakabawi. Pero nag-champion naman ang LA nun. Nung na-trade naman si Luka sa Lakers, si Coach Greg nun may sakit. Ito yung meron na siyang mild stroke. Kaya hindi rin niya napigilan yung trade dito kay Luka.